Kamusta mga review? Welcome back ulit dito sa channel na to, Unboxing Simulator. Sa video na to mga lods, ituturo ko sa inyo kung paano ko kinonvert itong CYMA AK-47 Gel Blaster into Airsoft AEG mga lods. Ayan. At bago tayo magsimula, shoutout muna tayo sa naging mentor ko or nagturo sa akin mga lods kung paano at anong mga parts ang gagamitin or i-exchange dito sa Gel Blaster AK-47 CYMA mga lods. Shoutout nga pala kay Resdo Sacalso ng Spetsnaz Airsoft Team. So shoutout din nga pala sa kanilang buong team mga lods, ang Spetsnaz Airsoft Team. Yun. At shoutout din sa inyo mga lods, mga taga-subaybay, at maraming salamat pa rin sa walang sawang pagsusuporta sa channel na to. Yun. Ito nga pala yung kanyang magazine. Airsoft magazine na siya mga lods. You know? Habang ito naman ang kanyang dating magazine, yung pang Gel Blaster. Yan. So, magkahawig lang sila mga lods, ang kanilang shape at pagkagawa. Yun. You know? Kanilang haba at pagka-curve at yung mga detalye. Ayan. Ang kinaibahan lang nila mga lods is yung butas. Itong sa Gel Blaster is malaki. Itong sa pang-airsoft is may kaliitan. At hindi sila naka-align sa isa't isa. Ayan. At yung kanilang pintuan naman, halos magkahawig na lang din mga lods. You know? Ayan. So, yung magazine pa lang mga lods, napagtanto ko na baka pwedeng i-convert itong CYMA AK-47 Gel Blaster into Airsoft. So, ipakita ko muna sa inyo yung mga parts na madaling makita mga lods sa inner body niya. Eto. Yung kanyang high torque motor at yung kanyang V3 hop-up chamber. Ayan. At hindi ko na kinailangang kurtihan or gabasan or bawasan yung mga parts ng paglalagyan nila mga lods kasi nag-fit lang sila. At lalo na tong kanyang hop-up chamber. Ayan. Hindi na siya kailangang i-adjust pa dyan. At lalo na din yung kanyang inner barrel. Naipapasok lang siya ng madali sa itong ang outer barrel. Yan o. So, na-slide off lang siya mga lods. Yun lang. Hindi na kailangan iangat. Yan. At ito naman, meron siyang mapaglalagyan ng isang screw dito mga lods. At dito sana, maganda sanang lagyan ng screw pero walang butas dito mga lods na madadaanan ng screw. So, ito lang ang nalagyan ko. At, yan, may tatanggal lang. So, hindi siya gaano ka-fit talaga mga lods. Yan o, medyo maluwag. Kasi may kalakihan yung butas ng inner diameter nitong outer barrel mga lods eh. Tapos yung, ayan. Kaya meron siyang space or gap. Pwede din naman lagyan ng spacer ito dito mga lods. Or balutin to ng electrical tape para hindi na siya gumalaw sa loob. Ayan. So ito nga pala ang kanyang hop-up chamber. Ayan. V3. Pang V3 na gearbox. Meron sanang kasama tong hop-up rubber tong hop-up chamber mga lods. Pero madali lang masira yun. Kaya bumili na lang ako ng separate na hop-up rubber. So, buksan ko muna mga lods para makita niyo yung hop-up rubber. Ayan. Ito ang kanyang hop-up rubber mga lods. Napakadikit niya. Ayaw na matanggal. At ang brand nito mga lods is SRC. Ayan. Taiwan made mga lods. Nasa 300 pesos yung bili ko nito. At maganda din yung kanyang quality. Madali lang siyang nag-fit in dito. So, balik ko na siya. So, ito ang kanyang hop-up chamber V3 mga lods. At di ko lang alam kung ano talaga ang brand nito, pero lalagay ko na lang sa description box ang link nito mga lods. At pati na rin yung mga link ng mga ibang parts. Dito naman tayo sa gearbox niya mga lods. So, tanggalin ko muna itong kanyang firing selector. So kung napapansin nyo mga lods, kulay pink, ayan o, or magenta yung kanyang air nozzle. Kasi pang airsoft na to mga lods, yung kanyang air nozzle.
At bubuksan natin para makita nyo. At para mas ma-appreciate nyo kung gaano ka high torque yung kanyang motor mga lods, eto. You know, napaka lakas ng kanyang magnet. Ayan. You know. Ayan. At kahit pa may cover na siya mga lods, eto, dumidikit pa rin yung mga metal na mga bagay. Ayan. Sa ganitong test mga lods, mapapansin mo na maganda ang motor na nabili mo. Ayan. So, buksan na natin. So, dahan-dahan nga pala sa pagbukas na ito mga lods kasi minsan nakakompress yung spring sa loob at kapag binuksan natin to, lilipad yung spring mga lods. Tulad nito, nakakompress yung spring. Hindi natin makikita kasi naka-pull back yung kanyang piston body. So, dadahan-dahan lang sa pagbukas. So, magandang gamitin yung kanyang firing selector mga lods pang open nitong kanyang lalagyan ng spring. Ayun, nakakompress nga yung kanyang spring. Itong spring nga pala mga lods, upgraded din siya. Pero spring lang ito ng ibang pellet gun ko mga lods, yung M690 shotgun. Maganda kasi ang spring ng M690 shotgun mga lods kasi makakapal yung kanyang rings at marami din siyang rings. Ayan. At may kahabaan din siya. Ayun o. Aabot siya dito sa kanyang piston head. At sakto lang din siya sa paglalagyan ng spring. Ayan. Medyo masikip na nga lang siya. Kaya mahirap nang tanggalin. You know. But anyways, maganda ang kanyang performance. At maybe soon, gagamit talaga ako ng pang airsoft na spring mga lods. So, dahan-dahan lang din sa pagbukas. So, tanggalin muna natin tong part na to. At ito rin kanyang cover mga lods. I-slide lang natin para matanggal. Ayan. So, dahan-dahan lang sa pagbukas para hindi tumilapon yung mga gears at yung iba pang mga screw. Ayan. So, eto. Tanggal yung ibang parts. At ito nga pala ang kanyang original nylon plastic gears mga lods at stopper. Ayan. So, itong mga metal gears na ito mga lods, metal gears ito ng AK-74M Gel Blaster ko. Eto, ayan. So, upgraded na nga pala ang kanyang piston head mga lods. Ayan. At saka yung kanyang air nozzle. Pang airsoft na. Ayan. At yung kanyang piston body at piston head, pang airsoft na din mga lods. At naka-metal teeth na din siya. You know. So, wala nga lang pang blowback feature itong kanyang piston body mga lods. Hindi kasi siya tulad nitong kanyang original piston body. Ito, pang Gel Blaster. Meron siyang hugis na ganito dito or opening. At maliit na bump. Ayan. Ito kasi yung nagkukos ng blowback feature niya eh. At walang ganito sa pang airsoft na version. You know. So, ito yung SIMA Gel Blaster. Habang ito naman is yung AK-74M A&K Gel Blaster. Ayan. So, walang ganito na version sa airsoft mga lods. Kaya, ang gagawin ko lang siguro is bubutasan to mga lods at lalagyan ng kaunting bump dyan para ma-restore ko yung kanyang blowback feature. Ang kailangan ko lang naman kasi mga lods is itong metal parts na teeth. Ito kasing sa plastic version, ayan, nylon lang siya mga lods. Kaya baka masira kung metal gears na yung gagamitin natin. Pwede sana tong sa A&K Gel Blaster AK-74M mga lods kasi metal na siya. Pero yung kanyang piston head naman, mahirap tanggalin. Parang ayaw ipa-upgrade mga lods. Mahirap siyang tanggalin. Yung screw nasira na kasi hindi talaga siya mabubuksan ng simple lang. Ayan. Kahit malaking screwdriver pa yung gamitin ko, ayaw pa rin. You know? Maganda kasi kung ito ang kanyang piston head mga lods. Ayan, pang airsoft na talaga.
So, ito nga palang kayang charging handle mga lods. At ito yung hook na kumakabit sa part na to dito. Ayan. Tapos, kapag napupul ito, ayan, napupul din itong kanyang charging handle. Ayan. So, napansin ko mga lods, hinayaan ko lang kasi siya na ilagay ito habang walang butas to mga lods. Kaya kung napapansin nyo, meron siyang markings dito. Yan ay dahil nagagasgas yung hook mga lods. Habang ito namang piston body ay nagagasgas din paibaba. Ayan. Kapag pinipilit ko siyang ilagyan nito mga lods. At ang nangyari sa loob mga lods ng piston head at piston at cylinder body, ayan, nagasgas yung loob mga lods nitong piston head dito sa gilid ng cylinder. Ayan, kung napapansin nyo, merong markings, nagasgas yung painting mga lods, yung paint, you know. Habang dito naman, wala naman. Yung dito lang na part. At dito naman sa piston head, ayan, kung napapansin nyo, gumaspang yung part na to dito. Habang dito naman, smooth lang. Dahil yun, sa na-push pababa yung piston body mga lods. Dahil sa part na to, ayan, na paganyan. Except na lang kung meron sana tong butas mga lods. Tulad neto. Ayan. So, ito ang kanyang upgraded na piston head, piston body at cylinder. Ayan. At pagkita ko lang sa inyo nang malapitan yung kanyang mga metal gears. Ayan. Di ko alam kung anong materials nito mga lods. But nasira yung isang ngipin mga lods nitong part na to. You know. Nabangi. Nabungi siya mga lods. Pero gumagana pa naman. Pero soon mga lods, i-replace ko to ng mas maganda pa na metal gears para makapag-upgrade din tayo ng mas matigas-tigas pa na spring. So ibalik ko na sa dati mga lods. So, ito yung sinasabi ko kanina mga lods. Ayan, kung napapansin ninyo, makikita natin yung part ng piston body. Ayan. At wala siyang opening. Para kakabit sana tong hook ng charging handle mga lods. Ito. Ayan. So, ang mangyayari, kung ilalagay ko itong mga lods, ayan, meron siyang maliit na gap. Ayan. Indication yan na hindi nag-fit in yung hook doon sa piston body. Ayan, kasi walang space. At napupush niya yung piston body pa ibaba mga lods. Kaya mangyayari sa piston head, magagasgasan niya yung loob ng cylinder. Kaya ang gagawin ko na lang, tatanggalin ko lang muna tong part na to, yung kanyang charging handle hook. At hindi na siya magkakaroon ng blowback feature. Wala din naman siyang blowback feature kahit ilagay ko pa to. Ayan. So, update ko lang kayo mga lods kung magawan ko na ng paraan yung kanyang piston body. So, di ko nga pala nasabi kanina mga lods. Ang nag-fit in lang nga pala itong daanan ng mga BBs dito sa butas ng AK-47 Airsoft Magazine. Ayan. Alright, mukhang handa na tayo yung test part 2 mga lods. Kaya, simulan na natin. At ang gagamitin kong battery mga lods is ito. 11.1 volt battery. Ayan. Alright.
ang layo natin sa target natin mga lods ay nasa around 50 meters. So masusubukan talaga natin ang accuracy nito at power. Alright mga lods, dito ako tatayo. Ayan. Ito yung target natin. Ewan ko kung nakikita ba sa camera. Napakatirik ng araw eh. Andun siya. Nasa my window. Yun. So, napakalayo mga lods oh. Dito sa akin natatayuan ko. So, tinatamaan niya yung target mga lods. Pero yung lipad ng bala, tumatagilid siya dito sa left side ng kaunti sa ganun kalayo ng mga lods, 50 meters. So, try natin yung full auto. Ewan ko mga lods kung naririnig niyo yung pagtama niya sa karton, pero tinatamaan niya yung karton mga lods, lalo na sa full auto. Eto, fully loaded ulit. So full auto. So yun mga lods, ating target, you know, napuruhan niya yung target mga lods. Nagkaroon pa ng mga markings at may mga bumaon pa. Ayan. At din niya nga lang nagawang butasin. Nagamit ka kasi to noon mga lods. Ayan. Di niya kayang butasin sa ganun kalayo mga lods. Makapal din kasi to, tas matigas pa, you know. Ayan. At malayo-layo na din yung mga around 50 meters mga lods. Sayang lang mga lods, wala akong pang chrono test nito. Pero i-try natin siyang itira sa sahig mga lods, kung kaya ba niyang makabiyak ng precision BBs kapag itira natin siya sa sahig. Iyon, na biyak niya mga lods oh. Isa pa. Yun, biyak din. Eto. So, malakas talaga siya mga lods. Maybe soon gagawin ko to ng part 2 video, tas i-chrono test na natin siya mga lods. Iyan. So yun mga lods, maraming salamat sa pagsubaybay sa video na ito mula sa simula hanggang sa wakas. At gusto ko nga palang batiin ulit ng maraming salamat si Resdos ng Spetsnaz Airsoft Team. Salamat sa iyo boss, sa iyong advice na kung anong mga parts ang kailangan kong bilhin. At kita-kits din sa susunod na mga videos mga lods. Ayan. Uy, mag-upgrade na yan ng gel blaster, mag-convert na yan ng pang airsoft.